Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Romel ng Dragsman Table. Welcome again dito sa aking second tutorial dito sa aking channel. So, start na tayo. So, para magawa itong magandang perspective na ito, gagamitin natin ng D5 Blender. So, punta na tayo sa SketchUp. Ang ating unang gagawin is i-model natin lahat ng ating konsepto, lahat ng components, ilagay na natin kagad dito sa SketchUp bago tayo pumunta sa D5 Blender. Ayusin din natin ang mga materials natin, ilagay na natin sa specified components, object, at ayusin na natin yung mga maps para hindi na tayo mahirapan sa pagkonsepto sa D5. Okay, pag natapos na lahat, huwag lang kalimutan magdagdag ng scene para in case maligaw tayo sa 3D space, makakabalik tayo kagad sa ating model. Okay, pagtapos na lahat, i-click lang natin itong live sync ng D5 Blender. Makikita natin ito sa website ng D5 Blender. Download lang natin. Ito try ko ilagay yung link sa description below. Okay, so try natin ngayon. Click. Then, ito na ang D5. Okay? So, ang una natin gagawin is i-save muna natin. Save file. Doon din sa folder na SketchUp natin ilalagay. Okay? So, living area. Then, punta tayo sa navigation. Punta tayo sa fly. Para magamit natin yung WSAD. Para lang tayo nag-games. W for forward, S for backward, left sa A, then right sa D. Then sa mouse, yung scroll natin forward, backward, tsaka right click para mag-pan yung camera. So, sabay-sabay natin gagamitin yung WSAD, tsaka yung click sa mouse, tsaka scroll. Okay? So, ang una natin gagawin, ang susunod natin gagawin is mag-create ng new ng camera scene. Okay? Para hindi tayo maligaw sa model space. So, para magawa yun, punta lang tayo sa left side, create scene. So, kahit maligaw tayo dyan, babaliktad tayo sa dati natin na scene. Okay? Then, ang susunod na step is environment. Andito ang geosky. Ito yung sun. Yung north and south. North offset. Custom. Same din. Pero may altitude tsaka azimuth. Then HDRI. Click nyo lang to para makita nyo yung mga default na preset ng HDRI. Pero dito muna tayo sa geosky. Okay? Ang second step is yung sa effect. Tanggalin muna natin yung exposure, yung auto. So, naging natural ngayon yung distribution ng light tsaka yung shadow kasi ang main source lang natin is yung nasa labas. Ito yung nasa sliding door. Okay, so maganda lang yung kanyang distribution. So, pwede na tayong pumunta sa materials. Okay? Then mamaya, ayusin na lang natin yung kung paano natin gagawin dramatic or magiging maganda yung ating source ng light dito. Pero punta mo tayo sa materials, punta mo tayo sa wall,
para mapunta tayo sa parameters ng ceiling o kaya ng wall, click I, ceiling, click, then lalabas dito sa inspector parameters. Nandito ang custom. Kapag kinilik nyo to, lalabas dyan yung ibang material template. So pag kinilik natin yung transparent, magiging glass siya. Okay? Pag ginawa natin yung car paint, magiging parang metallic, pero may mga additional parameters. So explore nyo na lang. Pero sa ngayon, sa custom mo tayo, general, kung gusto nyo palitan ng kulay, dito siya sa base color. Okay? Then, specular, roughness, metallic, IO. Kapag gusto nyo ng may source ng liwanag to, parang lampshade ang dating, emissive. Pwede nyo palitan yung temperature. O kaya na kulay din. Okay? So, lagay natin muna yung emissive. Balik tayo sa general. Gusto ko siya ngayon palitan, lagyan ng materials galing sa asset ng D5. So press M, lalabas yan ang model, materials, particle, scatter, HDRI, and terrain. So dito tayo sa materials, hanapin natin may mga ceramic, concrete, fabric, so on and so forth. So mga basic materials nandito na. So i-click ko lang itong concrete, then meron na tayo mga preset na mga materials. So nasa ano tayo, 3D5 lang tayo, kaya limited lang ang ating materials sa mga asset. Okay? Kapag pinik nyo itong Pro, may lalabas na dialog box, kailangan nyo mag-subscribe. So kiklik nyo itong white concrete. Kapag naka-green, ibig sabihin naka-download na, pero pag wala pa, halimbawa ito, hintayin nyo siya mag-download hanggang sa mag-green. Okay? So, click lang sa gusto material, then click dun sa gusto nating object na lagyan ng materials. So, meron na siya. Then, click I. Then, lalabas na rito yung parameters. Point lang natin. Ito, naka-flat na siya. Kapag roughness, medyo makita. Ito, naka-flat na. Then, pwede natin palitan yung laki ng maps. So, makikita nyo yung map, yung character. So, baba ko lang yung normal. Then, laki ang konti yun. Diitan ko konti yung maps. Habang lumalaki yung body, lumiliit yung map, yung character ng maps. Okay? So, makikita nyo, parang may mga linya. Yan yung duktungan ng maps. Para mawala yan, click I, again, punta tayo sa materials parameters. Click nyo itong UV randomizer. Pag kinilik nyo yan, mawawala yung duktungan. So, malaking tulong yan, lalo na kapag kitang-kita yung duktungan ng mga maps natin. So, gagawin ko lang ng konti. Parang hindi masyadong crowded yung material. So, gusto ko ngayon siyang i-apply itong material na to sa wall. So, press I. Then, press itong duplicate. Click. Then, click mo sa gusto nyo lagyan ng material. Yun na. Okay? Then, punta tayo dito sa curtain. Yung curtain kasi naka-transparent yan sa SketchUp kaya naging glass. So, para maging cloth, press press M para sa material. Hanapin natin yung fabric. Hanap tayo ng gusto nating materials dito. So, ang sa akin, itong beige linen. Click. Naka-green na siya, naka-download na. Then, click sa material na gusto natin. Okay? So, sa part na to, medyo malaki. Kita yung maps. Liliitan natin siya. Press I again. Punta tayo sa UV.
itong stretch. Pwede nyo i-break yan para hindi pantay yung kanyang X and Y. Pero ngayon papantay ko lang muna. Lalakihan natin yung value para lumiit yung profile. So dito, wala siyang opacity kasi solid siya. So papalitan natin siya ng material, wala akong nakita opacity. Kasi ayoko siya maging blackout. Gusto ko medyo transparent siya. So press M again. Hanap tayo ng medyo merong opacity. Itong solid cotton and linen. Okay. Close natin. Press I again. Yun, may opacity na siya. Gusto ko siya maging transparent ng konti. Then, yung maps. Import mo. Opacity. Takihan natin yung value para lumit yung profile. Okay. Then, punta tayo sa glass. Press M again. Sliding door. Press N, punta tayo sa glass. Pwede kayong maghanap dito na gusto nyo material. Pwede maging blue, frosted glass, pero sa akin medyo normal glass lang. Then mag parameters again. Then nakita nyo na yung pagka-transparent ng fabric. Tumagos na sa kanya yung ilaw. So palitan lang natin itong parameters, press I ng glass, refraction, specular, kasi yung di naman ng konti, pero ako gusto na clear lang para pumasok yung opacity, magiging solid. Okay, so ngayon maganda yung kanyang yung pattern ng distribution ng light galing labas. Okay, then punta tayo sa wood na to, wood frame na yung sliding door. Gusto ko siya medyo dark ng konti. Ayoko ng shiny, i-perfect ko lang siya. Okay, then punta tayo dito sa iba ng materials. Pagtayin lang natin yung pagka-shiny din. Pwede ito lang nila. Itong wood na to. Kaya kagandahan niya sa yung setup na sa SketchUp, madali na siyang ayusin yung materials dito sa default. So, eto ngayong fabric na to, gusto kong i-transfer dito, gusto ko ganun parehas lang. Press I again, click, then duplicate, then click sa gusto nyo palitan. Ito, adjust na lang natin kasi lumabas yung kanyang mga duktungan. Adjust natin sa UV hanggang sa wala. Medyo makintag pa. Gawin natin. Okay. Pag tayo dito, ito nakita niyo duktungan, tatanggalin natin, press I, then punta tayo sa UV randomizer. So mawawala na yung duktungan automatic. Palitan lang natin. Patayin lang natin konti yung pagka-shiny niya. Then sa part na to, gusto ko lagyan ng ilaw, gusto ko lagyan ng strip lights, itong part na to, tsaka dito.
tsaka dito sa part na to meron siyang cove light. So gagawin natin is add lights. May corresponding number siya sa keyboard, 1, 2, 3, 4, 5. So point light, spotlight, street light, rectangular light, this light. So gagamitin muna natin itong street lights para dito sa linear light natin, cove lighting. So ang parameters niya dito rin ulit, lalabas. Andito yung X and Y. Ito yung size niya. So hindi siya naka-uniform. Pag tinigil ko to, pag pinago ko ito, magbabago din yung X. So, balik natin sa 30. Click nyo lang yan para ma-disable. Liitan na ngayon natin yun. Click and drag left and drag right. Drag left para i-meet ng ating value. So, pwede nyo rin palitan yan. Naka-street lights tayo ngayon. Attributes, properties, pwedeng spotlight, point light. Okay. So, ngayon street light ulit. Kaso lang bumalik siya dati. Balik natin ulit yung parameters na. Okay. Then, IES. Kayo na bahala kung paano. Pero ngayon, dito lang muna tayo sa ating model. One white lang. Move lang yung mga arrow keys. Then, para makopy siya, i-click nyo lang. Click. Then, press shift sa keyboard. Then, pili kayo ng arrow kung saan yung gustong direction. Ako sa baba. So, pipiliin ko to. Habang hold ang shift sa camera, ay sa keyboard para makopy. Okay, gagawin ko ulit. Click yung model, ay yung item, yung light, then press shift, then click, right click sa mouse, left click sa mouse, then drag. Then magigay tayo ng strips dito. Then gamitin natin itong orbit. Then taasan natin ang value ng Y. Kapag ayaw nyo ng may ganitong reflection, ipipindutin nyo lang ito, visible in reflection, turn it nyo lang. So, yung kanyang light lang, na distribution ng light ang makikita. Temperature, intensity, point angle. Ito, experiment ko na lang kung paano. Depende yan sa inyong parameters. So, kinilig ko ulit, gusto kong lagay doon sa kabila para same value. Click, shift, left click, then arrow kung saan direction. So, makikita nyo, nasa kabila yung bato, pero pwede ko siyang gamitin dito or dito sa rotation. Pero dito tayo. Pagbato sa kabila. So, 90 degrees. Then, drag lang natin. Tamang position. Then, balik tayo sa scene natin. Okay? So, sa ngayon, maganda na ating kinalabasan. Meron tayong ilaw dito. Meron tayong main source dito sa kabila. Okay? Then, idagdag natin ngayon itong spotlight. Click I para mag-emissive. So, nakalagay dito is transparent.
gawin lang natin sa custom, then emissive, temperature, then intensity. Then, ayusin na natin yung ating ilaw sa labas. So, gusto ko may pumasok na araw sa ating kwarto, sa ating living room. So, pwede natin baguhin yung sunlight intensity. Babaan natin. Makikita natin yung shadow. Yung sun disk radius. Kung gusto nyo mas soft, taasan nyo lang yung value. Pero sa akin, konti lang. Then, pag nabago nyo yan, pwede kayo mag-add para meron kayong makitang option. I-add nyo lang. Para dalawa yung option nyo. Kung gusto nyo mag-experiment, kung ano gusto nyo mangyari, ito parang nasa kabila yung araw, cloudy. Pero kapag ito naman, gusto nyo naman nakadirect yung araw sa loob. So, marami tayong option na pwedeng ilagay dito na hindi na tayo paulit-ulit. Okay? So, ipapanalize natin. Nakalimutan ko tanggalin yung auto exposure, pero dapat sa una pa lang naka-auto exposure na. So, dumilim. So, ayusin natin ngayon yung exposure. Okay. So, ngayon pa lang maganda na yung ating kinalabasan. Ayusin na lang natin. Magpa-finalize na tayo. Press F8. Ito, naka-perspective tayo, normal perspective. Pero pag gusto natin 2 points perspective, is press F8. Naka 2 point perspective mode tayo. Then, update scene. Okay? So, ngayon, ayusin natin yung sa labas. Gusto natin magkaroon ng mga plants dito. Tsaka additional shadowing. So, ayusin lang natin ito. Ito medyo maano pa, makintab. Kaya medyo malabo. Papatay lang natin ng konti yung kanyang kulay. Then, itong sa labas, yung materials na itiman lang natin. Then, ang kagandahan din sa D5, meron din siya mga asset ng mga puno. Kung tayo sa model, nature, ito may mga free sila, marami rin. So, hanap lang tayo ng mga halaman na babagay sa ating background. So, hanap tayo. So, piliin ko yung normal ko, pinipili na para sa perimeter. Naka-box na siya. Or itong isa. Kung sino mauna. Ito naka-download na. So, ito muna natin gagamitin. So, lagay ko siya rito. Naka-random. Pero pwede natin ayusin. Tip ko lang. Click. Shift to copy. Then click right mouse. Then yung arrow na gusto mo. Direction copy. So pwede rin yung palitan niya, i-adjust yung parameters, yung laki, yung haba, para hindi pantay-pantay.
Okay, then add additional mga puno. Ang pagandaan niya, naka-random yung size niya. Okay, balik tayo dito sa ating scene para makita natin. So yun, medyo nagkaroon ng konting shadow. Dagdag pa tayo. Ang isa pang pag-copy is Shift and D, then click. Click niyo yung object, then Shift D. Para makopy niyo yung object. Tingnan tayo dyan sa baba. Okay. Exposure. White balance. So, i-compose na natin to. Gamitin natin, punta tayo sa camera. I-open natin sa display yung grid line. Okay, papantayin natin. Ito yung ating guidelines para maging balance ang ating image. Ito, i-align ko to dito sa may ceiling. Then, meron siyang specific point dito, merong material, merong object dito para point of interest. Lapit ko ng konti. Hindi naman kailangan saktong-sakto. At ang rule of thirds naman is guide lang. Itong grid na to, guide lang to. So, meron din dito, meron din dito, at pantay dito. So, balance siya. Okay. So, medyo na sa field of view, medyo na lalayuan pa ako. Lapitin ko ng konti. Sabi natin 26. Sorry, 26. 32. Yan. Man's eye view na medyo realistic ang pagkain. So, pantay ko lang yung guideline ko sa tama na yung point dito, tsaka to. Meron siya ng point of interest. Ginawa ko siyang dalawa, isa rito, para maging balance. Then, update. Then, dito na pwede nating render is either original, 6x9, 4x3, 3x2. Dito na sa original mo, ng 2K, ng resolution gusto nyo. Then, sa channels, kung gusto nyo post-processing sa PS, sa Photoshop, pero tanggalin ko muna siya. Then, lagyan ko lang siya ng additional effect na vignette para ma-focus ang attention natin sa sala mismo. Then, saturation, baba ko ng konti. Okay. Gusto ko lang naging nangyayari. So, pwede na natin siya i-render. Lagay ko siya sa perspective para iisa lang, para organize ang ating files. Then, sample pa. Hintay lang tayo. So, ang ginamit lang dito is yung geosky. So, meron pang isang technique. Naglalagay ng backslide dito sa may source of light natin.
para magkaroon ng additional lighting effect, lalo na pagdating dito sa may curtain. Naglalagay ng box dito, maglalagay tayo para yung reflection nito, yung kanyang bato ng ilaw is more realistic. Ito kasi parang naging flat. So gawin na natin. Press 3. So, press 4. Backslash square light. Kailangan sa kasing size lang na hindi natin 2.5 2,500. Naka-millimeters tayo by 2,500. Okay. Then, ilabas natin. Tayo rito. So, managing mas natural yung kanyang bato, yung distribution ng light. Then babaguhin lang natin yung parameters. Click natin parehas. Control, click object. So pag ganyan, parehas mo na sila nakokontrol yung parameters niya. Babaan natin ang konti, intensity. Gawin natin 5. Then ilagay natin sa blue side. Gawin natin white line lang. So, mas maganda yung naging natural yung kanyang bato. Yung buga ng kanyang ilaw. So, i-baba natin ang konti. Intensity, gawin natin 3. Opacity na. Para malambot din. Para ka nasa tropical. Okay. So, maglagay pa tayo ng effect ng konting blue. Nakikita niyo yung ilaw. Then, check natin ito part. Volume light. Hindi siya nakikita. Then yung white balance, kung gusto nyo medyo warm, kung gusto ko medyo natural na content. So white. Then, ayusin ko lang exposure, contrast. Nasa post-processing na tayo, finalizing na tayo. Kung gusto nyo yung shadow is medyo maliwanag. Highlight. Shadow, smooth. Hindi ako masyado gumagamit nito. Pero yung iba nagkakagay ng 1 or 4. Tuloy natin. Okay. So tayo sa camera natin, huwag kalimutan ang scene. Update scene. So nakaayos na ang ating composition. May point of interest na. Pwede rin natin ito na naman tayo, original. Okay?
medyo naging natural na ating naging soft na ating ating curtain dito. Then maliwanag dito, medyo madilim dito ng konti, so nag-contrast para sa akin. May warm light dito. Then yung shadow niya malambot. Okay, so far so good. Yung CPU is Ryzen 5500 with 64GB RAM. Pero yung RAM ko is pang gaming RAM, so na-overclock ko siya. So ating folder with sample 1. So ito pa lang, maganda na ang ating output. So i-edit na lang natin ng konti. So adjustment layer, adjustment vignette. Para magkaroon ng shadow dito. Focus dito, napo-focus dito mismo sa ating main subject. Yung shadow, pwede yung diliman, pwede yung ginawa. Dapat medyo diliman ko ng konti. Highlights, baba ng konti. Exposure. Contrast. Saturation. Gusto ko namin yung white. Baba ko ng konti. Filter dito tayo sa calm. Edit ko pa lang yung calm, maganda na yung itsura tayo sa akin, pero okay lang. Then save as copy. Import, perspective, sample 1. Okay, ito yung edited. Ito yung sample mo. Okay, salamat sa panonood. Sana meron kayong natutunan sa ating simpleng tutorial. Sana makatulong ito sa trabaho nyo, sa school. So, salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, share ang ating mga natutunan. Kung nagustuhan nyo ito, paki na lang po para lumago ang ating channel. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.